Top 5 makabago at modernong sasakyan na hindi mo akalaing mag-i-exist sa panahon ngayon. Ang mga modelong ito ay may unique at walang katulad na kakayahan na ginawa para sa iba't ibang gamit at pakikipagsapalaran. Ang mga sasakyan na ngayon pa lamang siguro makikilala ay aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po yung maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman mag-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Sa taong 2025, ipinakilala ng Kawasaki ang isang bagong breakthrough sa larangan ng teknolohiya, ang Kawasaki Corleo, isang robotic horse na pinapalakas ng hydrogen. Ito ay isang hakbang patungo sa makatarungan at malinis na transportasyon at ipinapakita ng Kawasaki Corleo kung paano ang teknolohiya at kalikasan ay maaaring magsanib para sa isang mas maliwanag na hinaharap. Ito ay pinakilala sa Osaka Kansai Expo ngayong Abril 2025. Bagamat nasa conceptual na yugto pa lamang ito, pinapakita ng Corleo ang hinaharap na personal na transportasyon gamit ang teknolohiyang robotics at renewable energy. At sa Osaka Kansai Expo ngayong buwan din, ay nagbigay ng isang kamangha-manghang demonstrasyon itong Kawasaki Corleo na kung saan ito ay sinubukan sa malupit na daan hanggang sa mahihirap na terrains para maipakita ang bagong talento at kakayahan sa pinakamahirap na klase ng kalsada. Ang Corleo ay hindi lang isang makina, ito ay isang simbolo ng makabagong teknolohiya at inobasyon. Ito ay hindi rin basta-bastang robot. Isa itong hydrogen power robotic horse na may mga kakaiba at makabagong specs and features na dito mo lamang makikita. Itong bagong Kawasaki Corleo ay hindi lang din para sa mga adventures. Ito rin ay may kakayahang magbigay ng mas ligtas, mas mabilis at mas malinis na paraan ng pagtakbo. Sa pamamagitan ng hydrogen power system, ay binabawasan nito ang carbon footprints at tumutulong sa pag-reserve ng kalikasan. Gumagamit ito ng isang makina na 150cc hydrogen power engine with 2-stroke na naglalabas lamang ng tubig bilang byproduct. Kaya isang environmental friendly na solusyon ang gumamit nitong bagong motorsiklo ng Kawasaki. Wala kasi itong polusyon di gaya ng ibang mga motorsiklo na kung saan naglalabas pa ng maruming usok, samantalang itong Kawasaki Corleo walang usok kundi tanging tubig lamang ang lumalabas. Well, ano pa nga bang nagpapagana sa motor na ito? Bukod sa 150cc hydrogen power engine, ito ay naglalabas ng kuryente upang paganahin ang mga motor ng bawat paa. Sa kasalukuyan ay wala pang opisyal na impormasyon tungkol sa top speed ng 2025 Kawasaki Corleo. Ito ay isang conceptual na proyekto pa lamang na ipinakita sa Osaka Kansai Expo ngayong buwan. At wala pang mga detalyadong pagsubok o performance data na inilabas ng Kawasaki. At kung pag-uusapan naman ang materyales na ginamit sa mga paa nito, bagamat robot style itong motorsiklo, ang mga materyales naman na ginamit sa mga paa nito ay goma na may kakayahang mag-adjust sa iba't ibang uri ng terrain tulad ng damuhan, bato at mga buhangin o kaya naman sa mapuputik na lugar. Ang maganda pa sa motor na ito ay napaka-flexible at napaka-stable. Kaya rin itong dumaan sa mga tabinging kalsada at hindi pantay na lupain dahil mayroon itong traction at stability power sa iba't ibang surface. Ang isa pang high-tech sa makabagong modelong ito ay gumagamit na ngayon ito ng Artificial Intelligence o AI upang mapanatili ang balanse at koordinasyon sa bawat pagmamaneho. Sa pamamagitan ng AI balance system na gumagamit ng advanced sensors upang mapanatili ang balanse na pag-andar kahit sa mga hindi pantay-pantay na daanan. Kung may mga obstacles o matinding paggalaw, ang rider ay makokontrol ang Kawasaki Corleo gamit ang mga body movements tulad ng pagbabago ng timbang upang mag-adjust itong robot sa mga hakbang nito. Well, kung pag-uusapan naman ang design, struktura at kung saan nga ba ito gawa. Gawa ang bagong motorsiklong ito sa pinagsamang metal at carbon materials na may compact front pairings at floating saddle style seat. Patibay na kaha na kayang dumaan at maglakbay sa matinding terrain, sa mga bundok, kagubatan at kahit sa ilog. Isang off-road na transportasyon na kayang magdala ang tao sa kahit saan mang sulok ng lugar. Isa pang high-tech, kakaiba at magandang features nitong bagong Kawasaki Corleo
ay ang pagkakaroon nito ng night vision projector para magpakita ng ruta sa madidilim na kapaligiran at mas mapahusay ang visibility. Nilagyan din ito sa dashboard ng heads-up display o HUD. Nagbibigay ng real-time information tulad ng hydrogen levels, stability at weight distribution. At isang makabagong user interface na nagpapakita ng mahalagang data upang matulungan ang rider sa ligtas na pagbiyahe. Kaya nitong bagong Kawasaki Corleo magsakay ng 2 tao. At kung pag-uusapan naman kung hanggang kailan mawawalan ng enerhiya itong modelo, well, hanggang sa maubos ang hydrogen power na nasa kanister nito. Lamang sa malamang ay matagal din ang lifespan nito at aabot pa ng ilang milya bago man ito tuluyang maubos. Itong bagong Kawasaki Corleo ay isang concept model pa lamang ng brand at wala pang malinaw na kasiguraduhan kung ito nga ba'y makakalabas na sa merkado ngayong taon. Pero ganun pa man ay nalaman naman na natin kung ano ang meron at bago sa modelong ito. Kinakailangan din muna natin sigurong mag-aral sumakay sa mga kabayo bago natin matutunan ang balanseng pagpapatakbo sa bagong Kawasaki Corleo. Dahil hindi ito ordinaryong motorsiklo o gaya ng mga motor na may komportableng pakiramdam sa pagsakay at mas mababalance mo sa kalsada. Dahil sa bago nitong anyo ay siguradong maninibago ka rin sa pagbabalanse ng posisyon ng pagpapatakbo mo dito. Taong 2024, ang bagong kotse na lumilipad ay inilabas na sa bansang Netherlands at opisyal nang ibinebenta sa merkado. Ito ay tinatawag na PAL V Liberty, ang unang lehitimong flying car na maaaring bumiyahe sa kalsada at lumipad sa himpapawid. Isa itong gyroplane na isang uri ng aircraft na hindi umaasa sa makina para mapaikot ang LC at lumipad ng napakataas. Ligtas, matipid sa gasolina at higit sa lahat, pinagsama nito ang bilis ng paglipad at komportableng pagmamaneho. Kung pag-uusapan ng external na disenyo nitong flying car, ang PAL V Liberty ay mayroong 3 gulong na sasakyan na may kakayahang mag-transform mula sa kalsada patungo sa himpapawid. Nagbabago rin ang sukat nito mula sa orihinal na dimensyon. Kung sa kalsada, ito ay may compact na disenyo na may haba na 4 na metro at lapad na 2 metro lang at may taas na 1.7 metro. Pero kapag ito ay naka-flight mode na o yung lilipad na, ang haba nito ay umaabot na sa 6.1 meter. Tumataas na rin ito ng 3.2 meter at 2 metro pa rin ang lapad. Pagdating naman sa materyales at estilo nito, ang buong bahagi ng katawan ng PAL V Liberty ay gawa sa mataas na kalidad ng materyales tulad ng carbon fiber, titanium at aluminum na nagbibigay ng matibay at magaan na estruktura na kinakailangan para mas maging magaan at mas maging perpekto sa paglipad. Ang disenyo nito ay isang kombinasyon ng Dutch engineering at Italian elegance na nagre-resulta sa isang modernong itsura na may aerodynamic na mga linya at makulay na disenyo. Itong PAL V Liberty ay gumagamit din ng isang foldable rotor system na may sukat na 10.75 meter. Ang mga rotor blades o hélice nito ay nakatago sa itaas ng sasakyan at otomatikong lumalabas lamang kapag itong sasakyan ay paliliparin na. Ang tail naman nitong sasakyan ay maaaring i-pull back pagkatapos ng landing at ang propeller ay maaaring itupi patungo sa katawan nitong sasakyan para hindi makasagabal sa pag-andar sa kalsada. Itong PAL V Liberty ay nilagyan ng Dynamic Curve Stabilizer o DCS na teknolohiya na nagbibigay daan sa sasakyan mag-lean sa mga kurba habang nagmamaneho. Katulad ng isang motorsiklo, ang kakayahang ito ay nagpapabuti sa paghawak at katatagan ng sasakyan sa loob ng kalsada. Pagdating naman sa loob, ang interior nitong PAL V Liberty ay gumagamit ng mga dekalidad na materyales tulad ng aviation grade aluminum, carbon fiber at full leather upholstery. Ang mga ito ay hindi lamang nagbibigay ng modernong hitsura dito kundi pati na rin ng tibay at magaang na timbang nitong sasakyan. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 3 dashboard instrumentation features na kinakailangan sa mas ligtas na pagbiyahe sa himpapawid, gaya ng isang eroplano na kung saan ay meron itong tinatawag na Aspen Evolution 1000 Primary Flight Display, isang modernong electronic flight instrument system
na nagbibigay ng malinaw na impormasyon sa flight parameters tulad ng altitude, airspeed at attitude. Ito ay isang mahalagang bahagi ng cockpit na nagpapadali sa operasyon ng sasakyan sa himpapawid. Pangalawa, ang hybrid control system nito. Ang PAL V-Liberty ay may natatanging hybrid control system na pinagsasama ang mga control para sa pagmamaneho at paglipad. Ang mga pedal at lever controls nito ay otomatikong nag-a-adjust depende sa mood ng sasakyan na nagbibigay ng seamless transition mula sa kalsada patungo sa himpapawid. At ang panghuli, ang dual control cockpit na nagbibigay daan sa parehong driver at co-pilot nito na magkaroon ng control sa sasakyan na angkop para sa mga training o shared ownership. Itong PAL V-Liberty ay may seating configuration na 2-seater na naka-ergonomically design na upuan upang matiyak ang komportabling pag-upo sa parehong pagmamaneho at paglipad. Ang mga upuan nito ay may mga seatbelt na rin kasama at may sapat na legroom para sa mga pasahero. May dalawang driving mode na rin itong kasama. Itong PAL V-Liberty ay may kakayahang magbago mula sa drive mode na para sa loob ng kalsada patungo sa flight mode na para naman sa himpapawid sa loob lamang ng 5 minuto. Ang mga rotor blades ay otomatikong lumalabas at ang tail section kasama ang kabuuang body ay otomatikong nagbabago ng disenyo upang ihanda ang sasakyan para sa paglipad. Itong PAL V-Liberty ay may kakayahang tumakbo ng hanggang sa 160 km bawat oras sa lupa at 180 km naman kada oras sa ere. Sa isang full tank nito, kaya nitong lumipad ng mahigit sa 500 km o bumiyahe sa lupa ng 1,300 km. Matipid itong flying car kumpara sa ilang mga luxury car at mga ordinaryong panghimpapawid na sasakyan. Sa ngayon ay hindi na lang ito isang imahinasyon. Sa loob nitong sasakyan ay maaari ka nang bumiyahe mula lungsod patungo sa probinsya kahit patawid dagat. At kapag may trapiko, pwede mong iwan ang kalsada para lumipad. Pero gayon pa man, may mga hamon din ang halaga nito dahil ito ay umaabot ng 299,000 euro o higit pa sa 18 million pesos. At kinakailangan pa rin ng lisensya ng piloto para ito'y makontrol sa ere. Ang Tesla Cybertruck marahil ang pinakakilalang bagong sasakyan sa kalsada ng Pilipinas ngayon. Ang higanting stainless steel hunk na electric pick-up na ito ay may isang aircraft style na steer-by-wire system features. May isang cargo bed sa likuran na may power retractable hard tonneau cover at kaya nitong humila ng bigat na 11,000 pounds o katumbas ng 4,989 kg. Actually noong 2023 pa ito inilabas ng brand pero dumating lang sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang makantong itsura nito kung titingnan ay aagaw talaga sa pansin ng kahit na sino man. Itong Cybertruck kasi ay ginamitan ng mga flat hard steel sheet panels sa buong palibot ng external. Hindi rin basta-bastang panel to kasi isang bulletproof type na klase at may ilang mga test na rin na ginawa na napatunayang sobrang tibay at tatag ng mga dingding nito. Pinaghahampas to ng baseball bat, binato na ng mga bato at ng iba pang matitigas na bagay ay nagkaroon lamang ng kaunting scratch mark pero walang masyadong dent. Ang ilang mga baril nga ay hindi rin tumatagos kahit ginamitan pa ito ng 22 caliber. Wag lang gagamitan ng mga high powerful weapon dahil dun lang magkakaroon ng hangganan ng pagiging matigas nito. Kagaya na lamang ng video na ito. Hindi pa natatapos dyan kasi itong sasakyan ay kayang mag-navigate din sa kahit anong klase ng kalsada kahit pa sa spalto matutuwid o sa kahit saang malulubak at mga lupain. Nakadisenyo ito hindi lang para sa city driving, kahit sa mga lugar na hindi pa uso ang sementadong kalsada ay pwede mo rin itong gamitin. Itong Cybertruck kasi bukod sa gumagamit ng all-wheel drivetrain, meron itong tinatawag na adaptive air suspensions na i-a-adjust ang mga suspensions nito.
pwedeng itaas at ibaba depende sa hinihingi ng kapaligiran, na kung saan ang normal size ng ground clearance nito ay nadadagdagan pa ng hanggang sa 17-inch na taas. Fully sealed na rin ang underbody ng Cybertruck na protektado ang mga under chassis at ilang mga mekanismo sa ilalim. Protektado sa mga putik at matatalas na bato, kaya ready to sa mga off-road condition. At syempre, ay pwede rin itong maisabak sa mga medyo malalalim na katubigan. Kaya naman pala nagustuhan din ng ilang mga Pilipino kasi kahit electric car ang modelo ay hindi ka mangangambas sa mga bahaing lugar. Bukod pa dyan, ang mga window glass din nito ay napakatibay. Isang magandang features nito lalo na kung may mga issue ka sa kaligtasan. Nilagyan ito ng makabagong feature sa manubela na tinatawag na steering by wire. Isang safety features na gumagamit ng isang sensor sa manubela na kung saan mas ginawang responsive ang front wheels sa kung saang direksyon mo man ito dadalhin. Ang features na ito ay ginagamit din sa mga eroplano na nagbibigay din sa mga piloto ng mas ligtas na pagmamaneho. Meron din itong front and rear wheel steering na kapag ginalaw ang manubela normally, yung front wheel lang ang gumagalaw. Pero sa Cybertruck, maging ang likurang gulong nito ay gumagalaw ng hanggang sa 10 degree. Ang benepisyo nito sa isang sasakyan ay mas madali mo itong maililiko or mai-U-turn nang hindi kumakain ng malaking space. Ibig sabihin kahit sa masisikip na kalsada ay madali kang makakapag-overtake o makakapag-maneuver. Dahil sa rear steering wheel features nito ay mas magiging convenient ang pagmamaneho. Nilagyan din ito ng mga LED light bar sa front and rear na isang daytime running light para mas maging visible itong sasakyan lalo na sa madidilim. Additional light pa ang mga headlamp nito na nasa ilalim at tail lamp na hindi masyadong halata. Marami rin itong mga cargo space gaya ng nasa likuran na 6 feet truck bed na kayang kargahan ng hanggang sa 1,135 kg na bigat. May compartment space din sa harap at naka-power front trunk na automatic ding bumubukas at nagsasara. Inilabas ito na may dalawang klaseng pagpipilian. Ang dual motor all-wheel drive Cybertruck na may kakayahang gumawa ng 600 horsepower at ang pangalawang klase nito ay tinatawag na Cyber Beast na may tri-motor o tatlong motor. All-wheel drive train na rin na kaya namang gumawa ng hanggang sa 8,334 horsepower. Kung ikukumpara ang lakas ng output nitong dalawang Cybertruck sa mga ordinaryong sasakyan sa bansa, 2 beses na mas malakas itong Cybertruck kumpara sa mga standard SUV. Pagdating sa top speed, ang dual motor Cybertruck ay may bilis na nagagawa na umaabot ng 180 km/h. Samantalang ang kapatid naman na Cyber Beast ay kayang gumawa ng 60 mph sa loob ng 2.6 second o katumbas yan ng 209 km/h. Electric car ito pero mas malakas pa sa fuel car. Kung pag-uusapan naman ng mga battery lifespan o yung tagal ng baterya nito bago malobat, umaabot ito ng hanggang sa 512 to 538 km bago tuluyang malobat ang baterya. Para mailarawan natin kung gaano katagal, ay kaya nitong bumiyahe ng Manila to Bicol na may natitira pang 1/4 energy. Ibig sabihin, meron ka pang 100 kilometrong layo na matatakbo pagdating sa Bicol. Ganyan ito katipid. At kung pag-uusapan naman kung gaano ito kabilis mag-charge, based sa kanyang data ay kaya nitong ma-full charge ng wala pa sa 1 oras. Gumagamit din itong modernong Cybertruck ng Tesla application para mai-connect ang control sa iyong cellphone na kung saan ay pwede mong makontrol ang security nito o mailock o mai-unlock ang mga pintuan sa pamamagitan lang ng cellphone. Nabubuksan ang front trunk nito, ganun din ang mga pintuan at ang rear tonneau cover kasama ang tailgate. Maging ang internal features gaya ng air condition system, mga reclining ng seats at marami pang iba sa pamamagitan lamang ng application na ikinonek sa cellphone. Pagdating sa interior, kung napaka-futuristic sa panlabas, ganun din naman sa loob nito. Napaka-high-tech nitong mga upuan na nakadesenyo para sa komportabling pagmamaneho, pagsakay ng mga pasahero at napakaluwag din ng cabin para sa 5 pasahero nito.
Electric adjustable ang mga seats sa kahit anong posisyon na pwede mo ring makontrol gamit ang cellphone o ang infotainment system na may controller. Na kung titingnan natin sa ilang mga reviews, ang infotainment system na may multifunctional ay parang lahat na ata ng control ay narito na. Wala nang buton kundi touchscreen na lang. Pero meron din naman itong voice control features kung gugustuhin. Nilagyan pa ito ng maraming camera for safety and security. Pagdating sa ilan pang mga safety ng Tesla Cybertruck, ay nilagyan din ito ng maraming modernong gamit para mas ligtas ang mga pasahero. Gaya na lamang ng forward collision warning na nagbibigay alerto sa drivers sa pamamagitan ng mga visual sign na mararamdaman sa oras na may paparating na banggaan o pagkabangga. Nilagay din sa Tesla Cybertruck ang automatic emergency braking safety features na automatic na nag-a-apply ng brake sa oras na bumangga sa ilang mga sasakyan o anumang obstacle, debris, para mabawasan ang impact o lakas ng pagkabangga nito. Isinama na rin dito sa Tesla Cybertruck ang automatic blind spot camera para mas ma-monitor ang mga blind spot lalo na sa mga biglaang pakurbada o yung madidilim na kalsada. At pangliba ay sinamahan pa ito ng blind spot collision warning chime na nag-aalerto sa driver kapag may mga paparating na sasakyan na hindi nakikita. Ang stainless steel exoskeleton nitong Cybertruck ay ang mas magbibigay ng malaking papel sa pagiging safety nitong sasakyan. Dahil dito ay mas nagiging protektado ang mga occupants sa oras ng mga banggaan, pag-crash o di naman kaya kung may mga tatalsik na debris o babaril sa'yo sa loob ay hindi ka basta-bastang maaapektuhan. Maging ang kasamang mga armor glass nito ay mas pinatibay. Mga bintana, windscreen ay sinadyang patibay ng manufacturer para sa kahit anong bagay na maaaring ibato sa iyo ng iyong kaaway ay hindi ka direktang tatamaan. Nilagyan din ito ng obstacle aware acceleration na nag-a-adjust sa acceleration kapag may object na pwedeng mabangga anumang oras sa bilis ng takbo nitong sasakyan. Nilagyan din ito ng automatic 911 call na automatic na natatawagan ng mga emergency hotline kapag nagkaroon ng disgrasya. Halimbawa na lang nagda-drive ka at bigla kang nag-crash, mag-a-alert ito sa mga hotline ng emergency, parang gumagawa ng report upang ma-rescue sa panganib na sitwasyon. Meron din itong lane departure avoidance na tumutulong para panatilihing nasa loob ng linya ang sasakyan, lalo na sa mga highway. Ang speed limit warning features nito ay tumutulong naman para limitahan ang bilis nito lalo na sa matataong lugar at mga delikadong kalsada. Marami ding airbag ang Cybertruck para mas maging ligtas ang mga passenger. Kung pag-uusapan naman ang dimension, ang Tesla Cybertruck ay may haba na 5,683mm. May lapad ito na 2,032mm. May taas na 1,796mm at wheelbase size na 143.1 inches. Ang taas ng ground clearance nito ay nasa 17.4 inches na bagay talaga sa mga off-road ride trips. Ang rear cargo bed nito ay may 72.9 inches na haba at may taas na 28.6 inches. Ang kabuuang cargo space nito ay kayang punuin ng hanggang sa 56.2 cubic feet at kayang humila ng 4,898 kg. Kayang magkarga ng hanggang sa 2,500 kg. Kung pag-uusapan naman ng magiging presyo ng Cybertruck sa bansa, aabot mula sa 5,698,880 hanggang sa 18 million cash ang gagastusin bago ka magkaroon nito. Unang ipinakita sa Shanghai Motor Show noong Abril 2025, itong bagong van na tinatawag na Vision V ay nakabase sa bagong van electric architecture o Van EA, isang plataformang disenyo para sa mga dikuryenteng van ng hinaharap. Sa unang sulya pa lamang, hindi may kakaila ang presensyang dala ng Mercedes-Benz Vision V na ito. Isang sasakyang dikuryente, ngunit may disenyo na napaka-futuristic at may kalakihan din ang sukat. Meron itong haba na 5.5 meter
at lapad na 2.1 meter. Ang taas nito ay nasa 1.89 meter at may magandang korte sa buong body figure na nagpapakita ng magandang aerodynamic para sa mas mabilis na performance. Pagdating sa harap, kapansin-pansin din ang buong lapad ng grille nito na may halos 200 LED light elements. Highlighted din ang matingkad at nakatayong benchmark logo ng brand. Nagpapaganda palalo sa presensya nito. Pagdating naman sa mga pintuan nito, kapag papalapit ng pasahero ay automatic itong nagbubukas. Ang design nito ay parang portal style doors na automatikong bumubukas na parang pakpak sa harap at sliding door naman sa bawat gilid sa likod. May retractable step board din ito na may ilaw na nagbibigay na kaagad sa mga pasahero ng napaka-eleganteng presensya dito. Kung iisipin, halos nakapagtataka na lang kung bakit ganito ang disenyo ng hugis nito. Well, may purpose din kasi yan mga kaibigan. Ang katawan nitong bagong Vision V, ginawa raw para labanan ang hangin. Mas maganda ang aerodynamic at tahimik na nagbibigay din ng mas magandang performance at mas efficient. Pagdating sa loob, makikita ang 4 na executive style reclining seats nito na nakabalot ng purong puting Napa leather. Meron itong malalawak na legroom, footrest at touch operated reclining system na automatikong nag-a-adjust depende sa iyong pangangailangan. Well, high-tech din ang mga salamin at windshield nitong sasakyan dahil naka-electrochromic partition glass na ito na kung saan mula sa malinaw ay biglang nagiging tinted sa isang pindot lang ng buton na nagbibigay ng privacy at nagbibigay ring proteksyon sa mga sikat ng araw. Sa bandang likod, merong bumababa na isang malaking screen na may sukat na 65-inch 4K ultra-wide screen para maging multimedia entertainment ng mga pasahero sa likod. Sinusuportahan din ito ng 7 projector units na parang ang dating sa loob ng mga pasahero ay nagiging personal na sinehan itong modelo. Ang maganda pa dito ay napakaganda ng sound system nito dahil meron itong 42 na peraso na speaker surround sound system. Ang bawat tunog ay parang live mula sa paborito mong pelikula hanggang sa karaoke session on the go. Meron itong 6 na mood function na pagpipilian ng bawat mga pasahero nito sa loob. Depende kung anong gusto mong gawin o style nito na mas mag-i-entertain sa'yo habang nakasakay ka sa modelong ito. Dahil na lamang ng entertainment na kung saan pwede kang manood ng mga pelikula. Meron din itong tinatawag na relax mood na pwede ka namang makapag-relax ng mas maganda ng parang nasa loob lang ng hotel sa pamamagitan ng features nito. Meron din itong tinatawag na gaming mood na pwede ka rin maglaro ng mga paborito mong games sa loob ng van na ito. At meron din itong tinatawag na work mood na kung saan pwede kang magtrabaho ng tahimik, komportable at creative. Panglima ay meron itong shopping mood at pang-anim naman ang discovery mood. Bawat mood nito ay makikita mo ang pagbabago sa pamamagitan ng pagbabago rin ng ilaw, musika at display. Maging ang posisyon ng upuan ay nagbabago rin na nakadepende sa mood na pipiliin mo. Marami kang makikitang nakakalat na ambient lighting sa loob nito. Ang mga ilaw sa kisame, gilid at sahig ay programmable na gumagalaw ayon sa iyong pangangailangan at emosyon na kinakailangan. Kahit hindi para sa pasahero ang harapang bahagi ng van na ito, nilagyan pa rin naman ito ng magagandang features gaya ng super screen triple display dash, AI interface at real-time navigation. May isang digital cockpit na konektado sa lahat ng aspeto nitong sasakyan. Narito na ang lahat ng control maging sa kung paano ito paganahin at patakbuhin. At speaking sa pagpapagana mga kaibigan, ang van na ito ay nilagyan ng features na tinatawag na semi-autonomous driving na kung saan may kasalukuyang level 2 autonomous features ito na may kasamang adaptive cruise control, lane keeping assist para sa mga safety features nito. Kaya rin daw nitong van mag-level up sa pagiging hands-free driving gamit ang mga makabagong features nito na kung saan pwede mo nang iwan o paandarin nang walang nagmamaneho. Mainam din ito lalo na kung pupunta ka sa lugar na walang masyadong mga gasoline station dahil rechargeable lang itong modelo. Kaya pa rin itong tumakbo sa napakalayong kilometro sa full charge na baterya nito na umaabot ng hanggang sa 500 plus kilometro na layo. Kayang umikot ng buong Maynila ng 4 o 5 beses bago tuluyang malobat. Itong electric van ng Mercedes ay madali ring ma-full charge sa pamamagitan ng 22 kW AC charging at mataas na kapasidad para sa fast DC charging ay kaya na nitong mag-full charge mula sa 45 minutes hanggang sa 1 hour na pagcha-charge. Hindi rin masyadong kumukuha ng electric consumption ang mga features nito sa interior maging ang mga multimedia function nito dahil meron itong solar roof panels na kung saan nagbibigay ng
karagdagang enerhiya para magkaroon ng sapat na pagkukunan ang elektrisidad itong bagong sasakyan. Tumutulong din ito upang makapag-regenerate o mag-recharge ang auxiliary system nito. Bukod pa dyan, ang beneficiary nito sa sasakyan ay mas nagiging eco-friendly at energy top-up habang nakapark sa araw. Ibig sabihin, kahit nakapark lang ito at hindi nakacharge, pag hindi mo ginagamit ay kusa na rin itong nag-iipon ng enerhiya, lalo na kapag nabibilad sa araw. Bukod pa dyan, ay ligtas na rin daw gamitin itong modelo dahil nababalutan ito ng napakarami at advanced na mga safety and security features. Itong bagong Mercedes Vision V ay nilagyan ng pinakabagong ADAS system mula sa Mercedes-Benz. Kabilang na nga dito ang adaptive cruise control na kayang mag-adjust sa bilis ng sasakyan na tumutulad sa bilis ng sasakyan na nasa unahan. Nilagyan din ito ng lane keeping assist na otomatikong nagwawasto sa manibela kung malilihis na sa linya itong sasakyan. May kasama rin itong blind spot monitoring na may visual at audio warning signals kung may mga biglang nag-o-overtake sa gilid mo. Meron din itong forward collision warning na may automatic emergency braking na kung saan kung bigla na lang hihinto ang sasakyan sa harap ay mag-a-apply din ito ng automatic braking. O kaya naman kung may biglang tatawid na pedestrian ay hindi rin ito kaagad na mababangga dahil sa automatic braking at emergency braking na ikinabit dito. At gamit ang makabagong features na AI o Artificial Intelligence Based Safety Responses ay kaya nang matutunan ng sasakyang imaneho ang sarili nito nang walang nagpipiloto. Tumutulong din ito upang masense kung wala nang kakayahan o kapasidad ang driver magmaneho pa, yung tipong inaantok na, lasing o kaya naman inaatake na sa puso. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng 360-degree camera system. Sa tulong nito ay makikita mo na ang lahat mula sa mga sasakyang nasa tabi hanggang sa mga bagay na maaaring hindi abot ng mata mo, lalo na sa likuran habang nagpapaatras. May kasama na rin itong emergency assist at auto stop na kapag hindi na tumutugon ang driver, dulot man ng pagkahimatay o pagkatulog, na automatikong titigil ang sasakyan sa ligtas na lugar gamit ang emergency assist nito. Pagdating naman sa security features, nilagyan ito ng biometric access. Isang ligtas at siguradong paraan upang hindi basta-bastang mapasok ng kahit na sino man, lalo na kung hindi ka naka-registered o hindi ikaw ang may-ari nitong sasakyan. Nare-recognize kasi nito ang facial at fingerprints ng may-ari nito na kapag hindi ka authorized na pumasok dito ay hindi gagana ang lahat ng sistema nito o hindi mo ito mabubuksan. Meron din itong tinatawag na encrypted digital keys na kung saan pwede mo nang paandarin ang makina nito sa pamamagitan lang ng iyong mobile phone. Pwede mong makontrol ang ilan sa mga features nito gaya ng aircon system, multimedia, marami pang iba. Gamit lamang ang cellphone mo. At panguli sa mga security features nito ang pagkakaroon ng anti-theft system na konektado sa Central Mercedes Security Monitoring. Yung tipong mag-a-alarm na lang kapag may nakasagi o gumalaw nito sa labas ng bahay. Meron itong battery safety system na may multi-layer protection laban sa sobrang init at overcharging o di naman kaya sa mga physical damage na kung saan kapag matukoy nito na may abnormalidad sa baterya ay otomatiko itong titigil sa pag-andar kasama ng mga sistema upang maiwasan ang pagkasunog at pagsabog nito. May real-time monitoring at remote vehicle access din ito sa pamamagitan ng Mercedes Me app na ibibigay sa iyo ng dealer kapag bumili ka nito. Ay maaari mong i-track o i-unlock at i-lock ang sasakyan kahit na napakalayo mo dito. Maaari mo rin itong matrace kung saan man ito dadalhin nang humiram sa'yo na perpekto rin kung sakaling mawala ito sa'yo. Well, sa kasalukuyan, itong modelo ay hindi pa opisyal na inilalabas sa merkado pero ipinasilip na rin sa ilang mga auto show. Kung pag-uusapan ang magiging presyo nito kung sakaling narito ito sa Pilipinas, ang estimated price nito ay maglalaro mula sa 6 million hanggang sa 14 million pesos sa Philippine price. Madalas pinoproblema ng marami ngayon ang pagbaha lalo na sa lungsod ng Manila dahil kadalasan ang mga sasakyan ang isa sa mga naaapektuhan kapag bumabaha lalo na sa kalsada. Kaya naman sa video na ito ay pagkakataon mo na siguro upang makaligtas sa kahit anong baha man ang manalanta sa loob ng Kamaynilaan, syudad at sa kung saan lugar pa man. Dahil sa video na ito ay makikilala mo ang isang bagong modelo na inilabas ngayon
na hindi lamang magagamit sa spalto, simentado sa mga lupain, mababato at mabubundok. Ito rin ay kayang gamitin kahit pa sa tubig. Ang full-size SUV na tinatawag na BYD U8. Isa sa magiging malakas na kakumpetensya ng Toyota brand pagdating sa mga full-size SUV gaya ng Land Cruiser, Range Rover Defender, ng Ford Explorer, Nissan Patrol Royal at ng iba pang mga full-size SUV na narito sa bansa. Itong BYD U8 mga kaibigan, kung mapansinin sa external na datingan, medyo kawig na rin ng Range Rover Defender kung titingnan. May malaking kaha na aagaw sa atensyon ng karamihan. Maging ang external na appearance nito mga kaibigan gaya ng nakaibang mga ilaw na nasa harapan. Ang unanimous daytime running light LED signature stripe at may mga kasamang diamond element. Kasama ang LED type rin na klase ng mga turn signal light indicator nito. Mas visible sa gabi lalo na sa madidilim kasi napakalawak ng visibility ang nagagawa ng malalaking sukat ng mga ilaw nito. Meron itong premium front powerful presence na radiator grille na nagbibigay dito ng napaka-eleganteng itsura. Yayamanin na appearance maging ang side-to-side profile ay binibigyang diin ng pagiging mamahaling tingnan. Meron itong premium alloy wheel mags body at tubeless tires ay malaking sukat at nakadisenyo sa kahit anong uri ng paggagamitan. May kabuwang sukat ito na 275 by 50 R22. Bukod pa dyan, nilagyan din ito ng mga high-tech na mga suspensions na kayang umadapt ng anumang kondisyon ng kalsada. Ito man ay matatarik, malalalim o may mga butas. Kaya naman kung mapapansin nyo sa video mga kaibigan, idinadaan nila ito sa may mga lalalim na butas. Yung mga lugar na imposibleng madaanan ng mga ordinaryong sasakyan ay kaya nitong daanan. Ang bawat suspensions mula sa harap at likod ay nakakuha ng hydraulic power suspension system na may kasamang mga pneumatic type suspensions at automatic itong naia-adjust sa pamamagitan ng electronically power nito na kung saan mapapababaan o malo-lowered kung kinakailangan para mas mabalanse at mapabilis ang takbuhan at mapapataasan ang ground clearance sa oras na kinakailangan lalo na kung maidadaan ito sa malulubak o di naman kaya sa mapuputik o matutubig na kalsada. Ay adjust din ito lalo na kung palulutangin mo na sa tubig. At sa mga hindi nakakalam, ang high-end na modelong ito ay sub-brand mula sa BYD Auto na mas affordable partner na kung saan narito na ang lahat ng mga kinakailangan mo. Ang BYD Auto ay ang naglalabas ng mga hybrid power na vehicle na kung saan mura lang ang halaga na nasa Pilipinas na ngayon. Ay yan naman kung nandito na ito sa Philippine market, panigurado ay hindi rin ganun kataas ang magiging presyo nito. Bukod sa kakaibang estilo sa pangharap nito, kapansin-pansin rin ang tatlong nakaumbok sa upper front roof panel nito na parang air deflector. Ito ay ang mga radar nitong sasakyan. Kasi itong modelo ay napapalibutan ng maraming sensor for security at safety na rin sa buong paligid nito. Sa quarter panel naman may makikita ka ring LED stripes na mga ilaw, mga ragdagang visibility nito. Ang kakaibang estilo nitong U8 ay tuloy-tuloy hanggang sa likod na bahagi. Sinamahan pa rin ng parehong signature LED combination lamp system na may mga diamond element. At ilang mga LED tail lamp kasama ang brake light ay pinapanatili pa rin ang pinakamaliwanag na visibility nito sa madidilim. Pagdating sa interior, bubungad sa iyo ang marangyang estilo ng modelong ito dahil makikita ang naka-Nepa leather wood trim cover sa bawat sidings, maging sa kabuang interior base nito. Kasama ang mga cover sa dashboard panels, ilang trim garnish sa may console, maging pati ang mga seat cover nito ay naka-Nifa cover na. Kaya naman mapipil mo kagad ang luxury presence habang nakasakay sa isang full-blooded SUV car na sobrang ganda. Ang bawat upuan nito ay mga automatic, electric, adjustable at foldable. Pwedeng itupi at i-adjust sa pamamagitan lamang ng pagpindot sa mga control switch nito. Kasama rin ang mga headrest na automatic adjustable na rin, kaya walang kahirap-hirap ang bawat arrangement nito. Kasama sa ilan pang internal specs nito ay ang pagkakaroon ng maraming connectivity, USB socket, mga power outlet, saksakan ng gadget na kung saan mas magiging convenient na rin talaga. Sinamahan nito ng maraming bottle and cup holder, mga armrest sa kada upuan, kasama ang compartment-based storage nito, mga console pocket at iba pang mga bulsa na lagayan ng mga gamit. Speaking sa connectivity at accessibility, itong modelo ay maraming entertainment sa loob na makikita at may magagandang infotainment system. Marami kang makikitang TV screen nito
na sobrang lalaki pa. Meron sa harap at likod at sa magkabila ang dashboard panel, na kung saan ay malilibang ang mga pasahero habang nakasakay at mas ma-enjoy ng bawat isa ang kanya-kanyang preference. May mga kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin ito. Kasama pa ang malaking touchscreen monitor sa center front console nito. Ang mahabang TV screen sa driver seats ay ang nagsisilbi na ring meter panel gauge nitong sasakyan para sa ilang impormasyon patungkol sa mga pagpapaandar nito. Kabilang ang modernong sign na makikita mo dito, mga driving mode system na lumalabas, mga maintenance recommendation, notification at marami pang iba na para sa mas magandang readout ng driver. Sinamahan pa ito ng wireless charging pad para sa dalawang cellphone, kaya maging ang pasahero ay makakapag-charge na rin dito. Meron din itong naka-Nipa leather cover premium multifunctional steering wheel na kung saan yayamanin at napaka-elegant din ang dating. At halos lahat ng mga control switch ay narito na rin. Ang special pa sa features nitong bagong BYD Yangwang U8 ay ang pinaka-the best sa lahat na features nito, ang tinatawag na emergency floating function. Ayang lumutang ng modelong ito sa tubig ng hanggang sa kalahating oras at umandar na parang isang bangka o yate na hindi napapasukan ng tubig, dahil fully sealed ang buong bahagi nito na kung saan protektado maging ang mahalagang mekanismo gaya ng baterya at makina. Kaya naman ang maganda dito ay siguradong mapapakinabangan ng marami sa atin, lalo na sa mga nag-aalala sa mga binabahang lugar sa syudad. Bukod pa dyan, ang isa pa sa pinakamagandang features ng modelong ito ay ang tinatawag na full 360 tongue turn function, na kung saan automatic mong mairo-rotate ang sasakyan sa pamamagitan lamang ng pag-ikot nito sa kung saan mismo ito nakaposisyon. Wala nang maneuver na gagawin o pag-aabalas sa manubela nito, kundi ang switch control na lamang na kung saan automatic nang paggaganahin ang buong body nito upang umikot. Kung saan maging ang mga gulong nito ay kontrolado upang ang kabuuang sasakyan ay umikot ang mas balanse ng pabilog. At pagdating naman sa makina, ito ay nilagyan ng 2.0 liter engine, inline 4-cylinder 16 valve at may kasama pang turbocharging system. Isang sistema na nakatutulong para mas maboost ang kakayahan nito sa takbuhan at mapatipid din ng fuel consumption. Halimbawa, kung ang maximum speed ng 2.0 liter engine lang ay umaabot ng 160 to 170 km per hour, ito ay kaya pang mas mapataas o isagad ng hanggang sa 180 km per hour sa pamamagitan ng turbocharging system nito, na kung saan ay gumagamit naman ng electric power o hybrid system sa makina sa tulong ng tinatawag na 4 permanent magnet synchronous motors nito. Isang sistema na nakatutulong din hindi lang para pagandahin ng bawat arangkada at makatipid ang consumption, kundi ito rin ay nagpapalakas ng power output at nagbibigay ng mas malinis na pag-andar, at dito nanggagaling ang pangkalahatang enerhiya nitong sasakyan para gumana lahat ng sistema nito sa external at internal, kasama na ang makina. Ang kakaiba nga lang sa modelong ito sa ibang mga hybrid vehicle, mas mataas ang ginagamit nitong electricity power kumpara sa traditional petrol. Kasi ang purpose lang ng fuel nito, kaya kailangan pa rin sa modelong ito ay para sunugin sa loob ng makina upang dumami at makapag-produce pa ng maraming electricity power o enerhiya mula sa electricity. Kaya suma total, electronically power vehicle na naklase ito, na ikinumbine sa isang turbo petrol range extender, ay talagang mas malakas-lakas nga ang magagawang performance nito. Sinamahan pa ito ng powertrain ng isang automatic type transmission na may iisang gear shifting. Imagine, iisang gear shifting lamang mga kaibigan, na kung tutusin ay downgrade na sa karamihan. Pero kung sa hatawan naman ang pagbabasehan, ay nakakalamang naman daw talaga ang isang ito kung susubukan. Bagamat iisa ang gear shifting, ito ay naka 4-wheel drive pa rin, na kayang gumawa ng 1,197 horsepower at 1,218 Nm ng torque. Kaya nitong tumakbo ng mahigit sa 124 miles per hour o katumbas ng 200 plus km per hour. Mabilis kasi ang acceleration nito na tumatagal ng hanggang sa 3 seconds lang para makagawa ng 100 km per hour na takbo.
Ganyan kalakas ang modelong ito kahit may kalakihan, at ang hybrid sa engine ay sobrang mahalaga kasi ito ang nagdadala ng pangkalahatang enerhiya sa makina nito. Pati na rin sa ibang sistema. Kung tatanungin kung paano ito i-charge naman, meron itong foldable outlet na kasama na nakalagay sa compartment storage. Hindi matagal ang full charge nito. Sa loob ng 18 minutes ay kaya na nitong makapag-ipon ng enerhiya ng hanggang sa 80%. Kaya naman ang 20 minuto nito na pag-charge ay siguradong full charge na rin ang baterya nito. At may battery capacity ang modelong ito na 49.5 kilowatts at kayang ubusin o malobat sa loob ng 1,000 km. Makakailang ulit ka munang magpapaikot-ikot ng kamay nilaan bago pa ito tuluyang malobat. Sabihin na natin kayang bumiyahe ng Manila to Bicol ng walang hintuan at hindi nalulobat. Pagdating naman sa fuel tank nito, ito ay may 75-liter petrol tank na full tank na may estimated fuel consumption na 15 to 18 km per liter. Meron itong wheel end tires na naka-alloy at tubeless tires na rin na may kabuuang sukat na 275 by 50 R22. Pinabalutan nito ang magagandang klase ng braking system sa front and rear na parehong mga naka-ventilated disc type na klase na kung saan ang ganitong mga braking system ay talagang mas makakapit. Marami din itong mga safety features mga kaibigan na nakapaloob sa modelong ito. Gaya ng pagkakaroon nito ng lane departure warning system. Nagbibigay ito ng alerto o warning sa driver kung sakaling hindi mapanatili ng driver sa loob ng traveling lane itong sasakyan. Nagbibigay dito ng paalala para maiwasan ang makasagi o makabangga ng mga kasabayang biglang nag-overtaking. Nilagyan pa ito ng adaptive cruise control system na nagpapagaang sa bawat biyahe, matatraffic o malalayong lugar. Dahil kaya ng sistemang ito gayahin ang galaw at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan kahit hindi mo natapakan pa ang accelerator pedal nito. Kapag na-sense ng radar ang mga sasakyan na nasa unahan, ay kusa itong gagalaw alinsunod sa galaw, takbo at bilis ng mga sasakyan na nasa unahan natin. Sinamahan pa ito ng front collision warning, isang sistema na nagbipigil sa anumang banggaan o pagkabangga lalo na sa mga biglaang humihinto na sasakyan sa harapan. Sinamahan pa ito ng blind spot warning na makikita sa side mirror nito, isang sign para maiwasan ng anumang pagkasagi o pagkabangga sa mga kasabayan sa kalsada. Sinamahan pa ito ng all-round parking sensors na kung saan namomonitor nito ang kabuuang paligid ng sasakyan once na tayo ay magpapark na. Sinusuportahan nito ang bawat pag-atras, pag-abante ng sasakyan upang nang sa ganun ay walang mabangga at maatrasan pa. Meron itong 360-degree camera upang makita ng malawak ang buong paligid nitong sasakyan at upang ligtas na rin para sa mga debris na masasagi, mababangga at maaatrasan. Meron din itong rear cross traffic alert, pangkaligtasan din lalo na sa mga pagpapaatras. Bukod pa dyan, meron din itong hill start assist at downhill assist para naman sa mga akyating kalsada o di naman kaya sa mga pababang kondisyon ng kalsada. Sinamahan pa ito ng traction control system na magagamit mo naman sa oras na nagpapaandar sa mga malulubak na parte ng lugar. Tipong mabubundok. Sinusuportahan nito ang bawat pag-andar o pag-ikot ng mga gulong upang nang sa ganun ay maiwasan na rin ang pagkawala sa balanse ng pag-andar ng sasakyan sa mga ganong kondisyon na kung saan nagdudulot ang pagbaliktad nito kung minsan. Sinamahan pa ito ng vehicle stability control para ma-maintain ang stability ng pagdadrive lalo na sa off-road ride, maging pati sa mga pakurbada. At pangkaragdagang safety features na rin sa braking system at paggamit ng brake ay ang pagkakaroon nito ng anti-lock braking system kasamang electronic brake force distribution at ng brake assist. Ang ilan pang mga basic safety features nito gaya ng mga seatbelt na automatic na rin. Nilagyan ng maraming airbag mula sa harap at likod at sa bawat gilid nito para ligtas ang mga pasahero maging ang driver nito. Kasama ang front and side impact beams, crash sensor at marami pang iba. Itong bagong full-size SUV mga kaibigan ay mayroon na ring malawak na compartment storage sa likuran na kung saan automatic na rin nagbubukas ang lift gate nito sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng isang paa nito na itatapat mo sa puwetan ay automatic nang tataas ang pintuan nito sa likuran. Maraming kakasya na bagahe sa loob at marami ka ring mailalagay dito.
Meron itong 7 seating ang capacity at sinamahan pa ito ng moonroof. Yung tipong pwede mong buksan ang taas nito para makalanghap ng sariwang hangin at makita mo ang kagandahan ng buong paligid habang nakadungaw sa itaas. Pagdating naman sa security, meron itong power door lock, central locking, anti-theft device at anti-theft alarm. Sinamahan pa ito ng engine immobilizer system at the keyless entry na rin. Kaya hindi basta-bastang papasukin o makakarnap ng kahit na sino magpapagana dito. Ang kabuuang sukat nitong sasakyan ay halos kasing laki lamang ng Land Cruiser sa Pilipinas. Meron itong haba na 5.3 meters. May taas ito na 193 cm at lapad na 205 cm. Meron itong wheelbase size na 305 cm at ground clearance na tumataas pa kasi adjustable ang mga suspensions nito. Meron itong kabuuang bigat na 3,460 kg. Ang modelong ito ay mula sa BYD Auto na nanggaling naman sa bansang China. At nagkakahalaga ito sa estimated price na 5 million pesos.